Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Ayan, ating mga audience dito po sa ating studio at dito live na nanonood dito po sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, araw pa rin ng Martes. Di na natin maikakaila. Araw ng Martes at the same time, ika-16 ng buwan ng Marso. March 16 na po. Di sa mga kanilang mga nagdiriwang na kanilang kaarawan yung araw na to, ang yung pagbati. Ang pagbati ay manggagaling po dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator at siyempre sa pamamagitan ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. Ganun na rin. Happy birthday to all celebration. To all celebrate with celebration ng kanilang kaarawan ngayong araw na to. Ganun na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Yeah, ngayong araw na to. Either day-sary, week-sary, month-sary, or year-sary. Happy anniversary sa lahat. Yan, yahoo! Sana talagang pinagtatawanan nila yung kanilang ating mga pagdiriwang ngayong araw na to. Palakpakan naman. Thank you. Diyan po sa ating mga live na nanonood dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Maraming salamat sa inyo lahat. Cheers! Sobra, overwhelmed. At doon naman sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC na sa mga sandali ito nagtatagawa ng kanilang pananghalian, isa lang masasabi niya ng lingkod. Ang isang masaya, masagana at siyempre masarap na pananghalian ngayong araw ng Martes. Happy lunch break. Lalo na dito mga nagsasagawa ng lunch break ngayong araw na ito galing sa kanilang mga trabaho. Ayan, happy lunch break po sa inyong lahat at naway mabusog kayo. Makita ko kayong busog-busog na inyong lingkod. Ayan. Cheers! Ayan. At siyempre, dahil tayo dadako doon sa ating mga ginagawa sa araw-araw, ang paghahatid ng mga balita, ang paghahatid ng mga public service, at siyempre, maging sa lagay ng panahon at lagay ng, ano pa ba, ang mga dapat mga na malaman at maintindihan ng ating mga mamamayan. Siyempre, ganun pa rin. Sa patuloy natin paglaban pa rin sa pandemic. Kuha tayo ng mga update dyan po sa ating sinasagawa ngayon. Siyempre, sa araw-araw, hindi natin maihatid ang mga kaganapan dito pa rin sa ating himpilan dito sa Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan pa rin siyempre ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. Yeah. At yung mga public service po natin, eto po, bibigay natin yung araw na to.
Turn on that. At sabi ni Josephine Roquero, good afternoon, Double J. Happy blessed Tuesday. God bless. Always lunch tayo. Ano kayang lunch menu for today ni Josephine Roquero? Yan mga kaibigan, kababayan, kabisis. Si Josephine Roquero is one of our top fan dito pa sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Hindi po magsasawa yan sa kanyang pagsubaybay dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Thank you, Josh. Unang subo para sa akin. Ano kaya menu for today ni Josephine? At dadako tayo. Ayan, sa ating tinatawag na mga public service, hindi po mawawala dito sa ating programa yan. Ayan, pero ganun pa ma'am, bago tayo dumako sa ating public service, para wala magtampo. Yung mga magdiriyo, nagdiwang kahapon ng kanilang karawan at maging anibersaryo, ay isang masaya at maligaya na belated happy anniversary at happy birthday sa lahat ng mga nagdiwang kahapon all over the world. Lahat na po, at hindi natin pwede pangalanan. Dami niyan. Yan, sa mga nagdiwang kahapon At para hindi rin magtampo yung ating mga kaibigan, kababayan, kabiyasisi na buong mundo. Yung mga magdiriwang bukas ng kanilang karawan at maging anibersaryo, yan po ang pagbati ay mula sa ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Siyempre, sa pamamagitan pa rin ating programang Ratsada Balita ni Double J. Happy advance, happy birthday at advance, happy anniversary sa lahat. Yan. Gagawin na po tayo sa ating tinatawag na, siyempre, yun po ang ating public service. Hindi mawawala araw ng Martes. Yan po Doon po sa mga magtutungo sa kanilang mga appointment ngayong araw na to, ingat-ingat lang po. Sumunod po tayo sa tinatawag na strict health protocols po na sa ganun hindi tayo matikitan. Sayang din yung magiging multa natin 1,000. Naku, sayang. Malaking kabawasan sa ating bulsa yan. Narito po ating public service. Sarado ang tanggapan ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila. Mula nagsimula kagabi at hanggang ngayong araw na po. Ayan, sa inilabas na abiso, sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente, ito ay upang bigyan daan ang gagawing disinfection sa buong gusali. Dahil dito, suspendido muna mga transaksyon sa main office ng ahensya hanggang mamaya pong hapon. Ipinagutos na sa mga opisyal na empleyado ng BI na manatili muna sa kanilang mga tahanan at dahil meron namang skeletal force sa mga empleyado na papasok pa rin sa trabaho upang bantayan ang mga opisina ng nasabing ahensya. At kasunod dito, nabisuhan din ni Morente ang publiko na makipag-ugnayan muna sa iba pang mga opisina ng BI sa Metro Manila tulad sa BISM North Satellite Office, BISM Aura Satellite Office at iba pa. Para naman sa mga may kumpirmadong schedule sa pamamagitan ng online appointment system ng BI para sa nasabing petsa, i-schedule ang kanilang appointment bukas po, araw ng Miyerkules. Maaaring bisitahin ang website ng BI sa www.immigration.gov.ph at social media account para sa listahan ng BI offices at mga ilang pang abiso. Yan po, pwede po bisitahin ang kanilang mga website. Yan ang ating public service. At siyempre, isa pa rin pong announcement para naman sa ating mga motorista. Yan po din sa ating mga motorista. Inanunsyo na ng San Miguel Corporation na isasara ang indefinitely ang Skyway Stage 3 simula ngayong araw. Ngayon pong araw kaya hindi nyo po madadaanan ng Skyway Stage 3 sa ngayon. Magsisimula itong isara bandang alas 5 po ng mamayang hapon. Paliwanag ng kumpanya, alinsunod dito sa direktiba ng Toll Regulatory Board. Mukhang nagka-problema, no? As per TRB directive, the Skyway Stage 3 will be reopened when all ramps are completed. Saad pa ng kumpanya. Kinakailangan muna kasi na makompleto ang mga compliance sa Skyway Stage 3 bago ito tuluyan buksan at magtuluyan na rin mag-operate. Humingi naman ang pamanhin ng SMC sa mga motorista na patuloy na dumadaan o gumagamit ng nasabing Skyway Stage 3. Yan po, sarado po magsisimula mamayang hapon. Abiso na po yan sa inyo para sa ganun huwag kayo magulat. Baka dumaan pa kayo dun nakita nyo sarado pala. Yan po At siyempre, pag ganun pa rin sa ating mga motorista, naku,
aaray po ating mga motorista sapagkat tuwing araw ng Martes nagpapatupad talaga ng pag hindi rollback, increase. Pero ganun pa increase po ang ipinatupad ng ilang mga oil player company dito sa ating bansa sapagkat nagtaas po ng sakit aray ko ng halagang piso at 25 sentimo sa presyo ng gasolina kada litro. At 90 sentimos naman sa kada litro naman ng diesel. Increase po yan, hindi rollback At 90 sentimos naman po sa presyo naman ng diesel kada litro. Ganon din sa gas. Yung mga patuloy na gumagamit ng gas o kerosene, yan po, ay nagkaroon sila ng dagdag presyo sa halagang 60 sentimos kada litro. Yan po. Ang sakit dahil nung nakaraang linggo kundi ako nagkakamali nag-rollback sila ng halagang 25 sentimos. 30 sentimos. Yan. Tapos bigla ngayon, increase piso mahigit. Ay, nako, aray ko. Yan po ating mga public service, mga kaibigan, kababayan, kabisisi, dito pa rin sa ating programa Retsada Balita ni Double J. Siyempre, sa pamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Uy, gandang lalaki ng ating nakasubaybay na yan. Anyway, at magandang hapon sa lahat ng ating mga followers at taga-subaybay dito pa rin sa ating programang Retsada Balita ni Double J. At magpapatuloy tayo sa ating mga balita. At narito ang ulo ng ating mga balita. Complete lockdown ng Senado, dineklara na ni Senate President Vicente Soto III. Samantala, hindi na bakunahan kontra COVID-19. Isang pagsisisi o pinagsisihan ni Secretary Roque. Mayor Vico Soto, negatibo sa COVID-19 matapos na magpositibo ang kanyang driver at sinawim palad na nasabi. At Negros Oriental, Representative Ling Cao-chong, nagpositibo rin sa COVID-19. Ating mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso, mukhang tinatamaan na rin. Philippine National Police Chief divulge na di lumabag sa health protocol na magtungo ito sa Oriental Mindoro. Tignan natin kung ano yung paliwanag dyan. Mamaya po ang buod ng balita na yan. Stasyon, yan po yung tinatawag na ilang PCP o station po ng pulisya dyan sa Maynila. Ini-lockdown, 46 na pulis positibo sa COVID-19. Ano kaya ang stasyon to? Mamaya po ang buod ng balita na yan. At mga opisyal ng gobyerno na nagiging pasaway sa IATF pinasisibak sa pwesto. Samantala, Department of Interior Local Government pabor daw sa pagsusuot ng face mask kahit na sa loob ng bahay. Oh, talaga? Bakit kaya? Mamaya po ang buod ng balita na. Samantala, DOTR nagpapaalala sa mga operator na seryosohin naman ang paglilinis ng mga pampublikong sasakyan. Dapat daw siguro time to time dinidisinfect no? Parang ganun ang ibig sabihin ng DOTR Alam mo, tingnan natin kung ano pa yung gusto nilang ipatupad ng DOTR. Senator Lacton mula sa Senado at binunyag ang 6 billion na patong sa pork importation. Ayan, nagkakabukuhan na. Magaling talaga yung mamang senador na yan Talagang sinisilip ang dapat silipin. Yan. Talagang hinahalukay. Mamaya po malaman natin yan kung bakit nga nagmahala ng baboy. At sa kabila na merong ASF o yung African Swine Flu. At proseso ng plebisito sa Palawan tatapusin na ayon sa COMELEC. At yan po ang ating mga ulo ng ating mga balita. Samantala, dadako tayo sa buod ng mga nasabing balita. At
Bago natin ipagpatuloy ang pagbibigay ng buod ng mga balita, yan po, muli ang ating paalala sa ating mga kaibigan, kababayan, lalo na yung mga papalabas ng kanilang mga tahanan at meron mga appointment, hanggat maaari po sana sumunod tayo sa protocol o health protocol na pinasusunod na sa ganon. Unang-una na, para hindi kayo mabiktima ng COVID-19. Pangalawa, para hindi rin kayo mabiktima ng multa. At pangatlo, para hindi ma-rehistro ang pangalan nyo ng mga sumusuway. Yan po ang mga number 3 na dahilan kung bakit po. Kaya ingat-ingat lang. At lagi pong paalala na yung lingkod sa ating mga kababayan, kaibigan, kabiyasisi na talagang minsan hindi na alala. Sabi nga po, ang gamot sa tao mga nakakalimot, paalala. Kaya po kung kayo nakakalimot at tinatamad, i-text nyo lang po ako. At ako mismo pupunta dyan para isuot ang face mask at face shield nyo. Promise po, ayan. Samantala, oras sa buong bansa ng Pilipinas. Siyempre, ito po, iba yung oras natin dito, oras sa mga ibang bansa para naman din sa mga sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita, alam naman nila kung anong oras na. Yan po, oras ay ganap ng alas 12:18 ng tanghali. Yan. Oras ay atid sa inyo ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, sa pamamagitan ng ating bilang Broad Dreamcast Communicator. Narito na po ang mabod ng mga balita. Inanunsyo ni Senate President Vicente Sotto III ang complete lockdown sa Senado kasabay ng unang anibersaryo ng deklarasyon ng lockdown sa buong Luzon dahil sa COVID-19. 1 year na. Ang hakbang ay bunsod ng dumadaming bilang ng mga kawani ng mataas na kapulungan ng Kongreso na tinatamaan nitong nakakahawang sakit at bagkus nakakamatay pa. Bukod dito, ang pag-lockdown din ay ilang tanggapan ng Senado, kabilang yung mga kasi may mga kanya-kanyang opisina po ang bawat senador dyan. Ayan. At ginawa ni Soto ang deklarasyon matapos suspindi ng sesyon at suspendido ang sesyon ngayong araw ng Martes at magbabalik na lang yung pinaka-reset na nasabing ang kanilang sesyon ay bukas po araw ng Miyerkules. Samantala, ang mga naka-schedule ng pagdinig sa Martes ay maaaring tagawa virtually. Magsasagawa ng sanitation and disinfection sa buong gusali ng Senado base naman sa abisyo ni Senate Secretary Myra Villarica. Kaya po yung mga pupunta po ng Senado, huwag na kayong pumunta at wala po kayong mapapala dahil sarado po ang Senado ngayon buong maghapon. Bukas pa po ang resume ng kanilang sesyon kasabay na mga tanggapan po sa lahat ng buong Senado. At kaugnay pa rin sa ating binabalita na yan at tungkol pa rin sa COVID-19. Naku kahit ito po yung sinasabi natin na ang pagsisisi minsan nasa huli. Hindi po ba? Wala naman nangyaring pagsisisi sa una Lagi na lang nasa huli pagka nangyari na sa kain mo ma-realize. Naku, pagkakamali. Lagi pong ganyan kaya, di ba? Sabi nga natin lagi ko pong ang kaakibat kasi ng pagsisisi sa laging nasa huli is yung paalala sa mga taong nakakalimot. Ayan po, ay paalala. Ang gamot sa mga taong nakakalimot ay paalala. Kaya para hindi kayo makatulad sa mga ang pagsisisi ay nasa huli. Hanggang sa ngayon ay nagsisisi si Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi siya nakapagbakuna laban sa COVID-19 sa Philippine General Hospital noong March 1. Yun po yung starting rollout ng vaccination at nandun yan ang ating tagapagsalita ng Malacanang. Itong sentimiento ni Roque matapos na i-anunsyo ang pagiging positibo sa nakakahawang sakit. Ani pa Roque, kung hindi naubusan at nabigyan siya ng COVID-19 vaccine, hindi siguro anya siya madadapuan ang nasabing virus. It was really, I think, sad na hindi ako nakapagpabakuna, but we also have to follow protocols na unahin muna natin yung mga medical frontliner. Ang huling nasabi pa ni Secretary Roque. Kasi dito, pinayuhan ni Roque ang mga health workers na magpabakuna na upang hindi na mahawa ng nakakamatay na sakit. So, ang aking pakiusap po dun sa mga medical frontliner, kung meron pa ho, kunin nyo na yan. Dahil gaya ko po, nagsisisi na hindi nabigyan ng bakuna nung mga panahon na yon dahil hindi qualified. Kayo naman ho qualified, nandyan na po ang bakuna, kunin nyo na po kaya yan kaysa ma-include pa kayo sa datos kagaya ko.
ang naging huling pahayag ng pagsisisi ni Secretary Roque. Ayan, sinasabi natin, ang pagsisisi laging nasa huli. Paulit-ulit po natin yung tinatalakay at laging pinapaalala na yung lingkod na ika nga hindi po ba ang mga gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. At para hindi nyo nasapitin ang katulad ng sinapit ni Secretary Roque na ika nga nagsisisi siya hanggang sa sandaling ito. Yan ang kanyang sentimento dahil hindi siya nagpabakuna. Ayun, ang katwiran niya, hindi kasi siya kasama kabilang din sa mga priority dahil ang priority ang mga health workers. Pero kung sakali namang at least hindi pa naman yung iba, pwede naman siyang sumingit nga, ika nga di ba? Dahil nandun yung interest mo na mabakunahan ka na. Yun lang yun. Kaya lang, may agam-agam pa rin siguro ang ating Secretary Roque ng mga panahon na yun. Teka, tignan ko muna ang magiging development at anong kahihinatnan dahil nga tayo na baka mga unang itinurok, di po ba? Yan. Pero in fairness, maraming lumabas ng mga balita, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa, tungkol sa nagiging side effect ng AstraZeneca na bakuna. Yan po. Yan, binibigyan ko po kayo ng mga hint idea, kaya pwede po kayo mag-explore. At alamin niyo po yung mga ilan na makikita niyo sa mga yung mga reliable na network at maging dito sa ating himpilan na kung bakit ba talaga ang nagiging epekto nitong AstraZeneca na sinasabing isa sa may pinakamalakas at pinakamataas na efficacy rate. Ayan po At balik po tayo sa ating mga balita. Inanunsyo ni Pasig City Mayor Vico Sotto na negatibo siya sa COVID-19. At ito'y sa kabila nung naganap sa kanyang driver na pumalaw nga at bunsod nga nitong nakakahawang sakit. Siyempre kasama ng ni Mayor Vico yan, sa driver niya yan. At ayon sa alkalde, negatibo rin sa coronavirus ang isa pang lagi nilang kasama sa kanilang sasakyan. Kung kaya nagpapasalamat naman si Vico Sotto, si Mayor Sotto sa mga nagpapadala ng mensahe at panalangin para sa kanyang kalusugan at kaligtasan. Let's all do our part to prevent the spread of this virus and its variant. Yan po ang naging huling pahayag ni Mayor Vico Sotto. Pero ganun pa man, dapat siguro, advice ko lang po, Mayor Vico Sotto at maging sa mga ilang nakasama niyo po sa inyong sa pribadong sasakyan, mag-second option po. Kasi ganyan din po yan nangyari isang kagabi lang po, napabalita na humingi pa nga ng tulong dito sa ating sa inyong lingkod na kailangan daw ng nebulizer at agad ko namang ipinadala ang nasabing nebulizer dahil hindi raw makahinga. Sobra raw naninikip ang dibdib, pero ganun pa man sabi ko ipacheck na muna at lumabas negative po. So ibig sabihin wala siyang ni asymptomatic, wala. At ganun pa man dahil ito isang supervisor ng isang security agency. Ngayon, hindi na makatiis ang kanyang may bahay, dinala sa ospital. 3 ospital po, puro tinanggihan dahil puro loaded at puno na po. At buti na lang ang kanyang isang co-teacher na kaibigan at kasama sa kanyang pinagtuturuan dyan po sa St. Scholastica ay kilala po yung isa sa mga Santa Ana Hospital na isa sa mga resident doctor. Kaya ayun, na-absolve. Lumabas po sa pagsusuri at sa kanyang test. Nagpositibo po ang nasabing security supervisor. Kaya ayun, nakakonfine na po siya ngayon. Kaya paalala rin din sa ating mga sinasabing nag-negative sila at baka mamaya meron hindi na-trace at that time. Second option pa po. Yan, ang pinaka-the best. Sabi po ni Monsignor Roland Duigan, magandang lalaki, pare ko, isa kang alamat ng kasilatang henyo. Mabuhay ka. Sinusundan ko lang ang yapak mo, Monsignor Roland Duigan, at regard to the whole family. Ingat-ingat at mahirap na. Pero in fairness naman, according to the statistic at saka yung characteristic ng COVID-19 o UK variant, lahat ng mga yan ay hindi uubra sa iyo Monsignor Roland Duigan. Kaya iba yung iyong ikaw yun, meron tinatawag na nagtataglay ng hunting at saka hagimat. Kaya hindi uubra ang mga virus na yan. Mabuhay ka, Monsignor Roland Duigan.
Oras sa buong bansa. Ayan po, oras dito po sa bansang Pilipinas. Ganap na pong alas 12:28 ng tanghali. 2 minuto bago sumapit ang kalahating oras na ng alas 12. Kaya di sa mga nanananghalian, hanggang sa mga oras na ito, kain lang po. Sige lang, kain lang at isa yan sa mga the best po. Isang factor po yan na para talaga lumakas ang immunity system ng ating pangangatawan. Kakain sa oras at damihan ng inom ng tubig. Yan lang po. Pero ang importante po sa lahat is huwag kakalimutan magsuot ng face mask at pati na rin ang face shield kung sakasakaling kayo lalabas. Pero ganun pa man, meron tayong balita na ayon sa DILG, pinapayagan na rin daw at pabor daw din sila na magsuot ng face mask sa loob ng bahay. Wow, parang matay ko maisipin, paano kaya yun? Ano kaya ang magiging itsura ng mga magkakasama sa buong bahay na pawang mga naka-face mask? Siguro naman nila, uy, huwag kang dumikit sa akin, baho mo. Parang gano'n. Sorry po sorry peace tayo. At kaugnay din sa ating pinabalita na mga tinatamaan ng COVID mula sa ating mga meron ng mayor, meron ng tagapagsalita ng Malacanang, at meron ng mga opisyal ng Philippine National Police at maging sa hanay ng Force of the Philippines at maging sa mga senado at maging sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito po inanunsyo ni Negros Oriental Representative Jocelyn C. Lim Cauchong na positibo siya sa COVID-19. Sa kanyang isinaad po sa kanyang Facebook post, sinabi ng mambabatas na natamaan pa rin siya ng COVID-19 sa kabila ng pag-iingat at pagsunod sa nasabi mga health protocol. Gayman, sinabi ni Lim Cauchong na siya ay isang asymptomatic. Sa ngayon ay sumasailalim siya sa quarantine dito po sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ayon sa mambabatas, nasabihan na rin niya ang kanyang mga close contact hinggil sa kanyang kondisyon at hinimok ang mga ito na magpasuri para sa COVID-19 test. Ayan, dapat lang po at sa ganun malaman ng hindi maagapan. Baka mamaya antayin pa yung contact trace at antayin mo pa yan. Kung kaya mo na rin lang naman para sa sarili mo, you have to make it. Ganun na lang po ang pinakatabi. At kaugnay pa rin sa usapin ng ating kinakaharap na paglaban bilang hilaswaan ang pandemic na mga COVID-19 na yan. Nagsama-sama na mga magkakamag-anak ng COVID-19 na dumapo na dito sa ating bansa. Ipakita po natin lahat na dito sa ating bansa, mga kapwa ating mga kasamahan at kababayan, mga Pilipino, kaya natin yan. Hindi yung sila ang mananaig, tayo po ang dapat na manaig yan. At nanindigan naman ang pamunuan ng Philippine National Police na hindi lumabag sa health protocol si PNP Chief General Dibol Ginas na magtungo ito sa Oriental Mindoro noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP OIC Chief Lieutenant General Guillermo Eliazar, walang katotohanan ng aligasyon na lumabag si Ginas sa health protocol. Sinabi pa ni General Eliazar ang pagbisita ni Ginas sa PNP Region 4B buong March 11 ay nakaschedule dahilan para sumailalim siya sa swab test noong March 9 na naging negatibo po ang resulta. Paliwanag pa ni General Eliazar na in effect sa loob ng 48 hours, maaaring bumiyahe si Ginas pero dahil nakaschedule din ang kanyang pagbisita sa Palawan, dahilan para sumailalim siya ulit sa swab test noong March 11 dahil kasi ito'y required ang RT-PCR test at result within 48 hours. Yan po. At dagdag pa ni General Eliazar na karamihan nasa mga nakahalubilo ni Ginas ay mga PNP personnel na nasa 78 individual naman ang kanilang account na merong direct contact kay PNP Chief kung saan 10 dito ay tinuturing na high-risk close contact. Inaalam na rin ng PNP ang report kaugnay sa isang pulis na merong close contact kay PNP Chief na namatay dahil sa COVID-19 na umano'y ika-33 fatality ng Philippine National Police. Samantala, ayon naman kay PNP Directorate for Operation, Director Major General Alfred Corpus, kasama siya sa command visit ni PNP Chief Ginas sa Oriental Mindoro kung saan nakatakdasahan nilang magtungo sa Palawan para i-supervise at i-monitor ang plebisito sa nasabing lalawigan. Pero hindi na ito natuloy dahil nagpositibo sa COVID-19 ang hepe ng pambansang pulisya. Ayan po ang mga tinatamaan ng pandemic-led COVID na yan.
At sabi naman ni Militor Delio Militante mula naman po dyan sa bahagi ng Laguna, ganang lalaki mo talaga, Sir Joseph. Wala pa ako menu sa ngayon kasi didiban at masinsinan ang mano-mano kong paglalaba habang nanonood ng programa mo. Wow! At isa lang may papayo ko sa'yo, Milito. Habang ikaw ay naglalaba at masyado mong dinidibdib yan, huwag mo namang gawing dahilan niya na para hindi ka magsuot ng face mask at face shield. Maganda nga yung naka-face mask ka. At least hindi mo maamoy kung ano ba yung sabon na ginagamit mo. Although mabango, mas maganda rin yung naka-face shield ka. Hindi ka matatalsikan sa mata ng sabon, ng mga bula-bula, di ba? At saka, ika nga, ano man yung magiging menu mo for today at pagkatapos mo maglaba, sigurado mamaya hapon mamamalansa ka, gandang lalaki talaga. Batang showbiz po yan, mga kaibigan, kababayan at ka-BSCC, no? Si Militor Delio Militante ng lalawigan ng Laguna. Ibig sabihin, ipagrab mo na lang yung mga kakainin mo para hindi ka na mapagod, ha? At thank you sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. One of my top fan po yan. Lagi na lang. At matapos nga po yung balita natin kaugnay kay PNP Chief General Debol Ginas na nagpositibo sa COVID-19. Naku, talaga naman. Parang mga nag-uusap-usap itong mga to. Kaya tayo, ang gawin natin tulong-tulong. Labanan natin to. Kung ano man yung mga i-evaluate po natin para alam na natin kung anong mga preventive measure ang gagamitin natin talaga. Naka-lockdown ang buong Station 11 ng Manila Police District sa Binondo matapos malaman na 6 na pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Kita nyo, hindi umubre yung pagiging pulis, ano? Hindi umubre yung baril nila. Hindi umubre yung mga training ng ating mga kapulisan. Maging sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, di ba? Iniulat kay Manila Mayor Isko Moreno ni MPD Director Police Brigade General Leo Francisco na ilalagay sa special quarantine ng Station 11 at suspendido ang lahat ng aktibidad sa naturang estasyon. Ang pagkakaroon ng COVID-19 ng 46 na pulis ay nadiskubre nang lumabas ang resulta ng swab test ng 121 o 121 na pulis ng nasabing station. Nabatid na may mga pulis na inihintay pang resulta ng kanilang swab test at sila ay nakakwarantin na sa Police Community Precinct. Yan po, yung PCP po yan. Samantala, ang mga negatibo naman na sasakit ay magpapatuloy sa kanilang pag-duty. Samantalang may iba pang pulis na itatalaga kapalit ng mga may sakit nilang mga kabaro. Yan, kukulang na ang ating mga kapulisan. Medyo pagliliwaloy yung mga pasaway. Sabihin, ilang pulis ko, konti. Nako, ingat lang kayo mga kababayan. Huwag nang matigas ang ulo. Please lang po, pakiusap ng inyong lingkod. At dun sa ating mga kaibigan, kababayan at ka-BSCC na patuloy, lalo na yun sa mga nagtatagawa ng kanilang lunch break habang kumakain, ha? At ay importante po rito, presence of mind, ha? Hindi yung porket tingin mo na parang minsan nakakasira ng isipan natin, lalo na nakakasira ng anuman yung mga ayos na yung mga naka-program na yung mga dapat mong gawin. Pero dahil sa pag-aalala mo sa mga COVID-19 na lagay lang natin sa isipan natin. Ganito po. Yan, mga yan, ay tao lang din ang may kagagawan. Kaya tayo rin ang may kagagawa na para labanan. Para hindi pilitin nila na makapasok sa atin. Nasa atin ang susi ng mga ikagagaling ng bawat isa sa atin. At lalo't yun, ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Yan po. Kaya evaluate nyo na lang anong bang mas magandang gawin kaysa sumunod sa health protocol. Di po ba? Ganyan eh. Kasi kung ilalagay natin lagi sa isip natin, wala yan, di pa. Okay, maganda yun eh. Kasi ang lakas ng fighting spirit mo eh. Di po ba? Kaya lang, ang mabigat at masakit sa kaloob, pag bigla ka tinamaan, masasabi mo pa ba kaya yung mga sinabi mo nung una? Di ba? Kaya hanggat maaari po, kung kaya natin sa bawat isa natin na sarili natin na kaya natin ipagtanggol ang sarili natin, ingat-ingat na lang. Ganun na lang. Kung naging, yun lang naman ang importante, yung presence of mind na alam naman natin na nandyan lang sa paligid, yung mga kalaban na yan, kaya huwag tayo magpakampante. At tuloy po ating mga balita.
At sa kaugnay pa rin nating pinag-uusapan at binabalita, ito po, pinasitibak ni Deputy Minority Leader ng Bayan Muna, Representative Carlos Zarate kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga itinalaga sa Interagency Task Force o IATF at iba pang opisyal na dapat ay mas kinakikitaan ng pag-iingat sa publiko laban sa COVID-19. Ayon kay Zarate, mamamayan ang sinisisi sa biglaang pagtaas ng mga kaso ng sakit, gayong ilan sa mga opisyal ang siya pang nangunguna sa pagiging pasaway. Tinutukoy ng kongresista ay sina PNP Chief General de Bolchinas at Presidential Spokesperson Harry Roque na nakumpirmang positibo sa COVID-19. Tinawag ng mababata si Sinas na epitome of impunity dahil sa kabila ng unang paglabag nito sa ginawang Manyanita Party noong nakaraang taon, sa kanyang karawan ay hindi ito dumaan sa health screening nang magtungo ito sa Mindoro. Samantala, sinabi naman ng kongresista na si Roque ay natatanging halimbawa ng isang pasaway dahil sa halip na mag-isolate matapos makumpirmang may COVID-19 ay nagawa pa nitong pumasok sa opisina kung saan may bantaan na posibleng mahawa ang ibang empleyado sa palasyo. Anya, kung ang pagkakahulugan sa excellent na pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 ay pagkapuno ng mga hospital ward, pagtaas palalo ng kaso, kawalan ng mass testing at mabagal na vaccine rollout na sinabayan pa ng mga pasaway na opisyal, hindi malayong nasa mas delikadong sitwasyon ng bansa sa pagharap sa pandemya. Ako, yung mga ganyang sinasabi po ng ating mga mababata, hindi nila masasabi ng mga bagay na yan kung hindi napapansin o nakikita. Kaya isang mga halimbawa po yan. Kung mga sakali para sa katulad natin, kung gano'n na sila, base sa deklarasyon ng mga ilang nakikita at mismong napapansin natin, wag na lang natin gayahin. Kaya pinakadabis pa rin is para na lang sa sarili ng bawat isa. Sarili natin, buntot natin, hila natin, mag-ingat na lang tayo. O ano pinakadabis na gawin natin na hindi nila napapan. Baka mamaya may matuklasan pa tayo na mas magaling pala akong mag-ingat kumpara sa kanila, di ba? May mga itinatagong hidden talent ng bawat isang Pilipino. Gamitin po natin yan. At samantala, ito po, hindi nahanap ko po ang inyong mga opinion at komento kaugnay dito sa isang balita na ito, ha. Malaman lang na marinig ko rin sa inyo at mabasa ko at ano ba talaga? Isa bang dapat din po ba yan? At bigyan natin ng paliwanag. O ano, dahilan, di po ba? Ito po, suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG sa panukala ng ilang mga eksperto sa pagsusuot ng face mask habang nasa loob ng bahay para maiwasan ng hawaan. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, na gaya na rin sa ibang lugar ay mabilis din ang hawaan ng COVID-19 sa loob mismo ng kanilang mga bahay. Dagdag pa nito na noon pa man ay minungkahi na ng DILG Secretary Eduardo Anyo ang nasabing panukala. Nagugunit ang sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alitea de Guzman ang pagsusuot ng face mask habang nasa bahay para mabawasan ang hawaan ng COVID-19. Yan po. Ibig sabihin, kung ganyan man, ang isa sa mga panukala ngayon, although hindi pa naman pinatutupad, wala pa naman kautusan sa mga bagay na yan. Ang sinasabi lang, naging panukala na yan. Ang sakali man, na mangyari man, na ipatutupad yan, maraming nagre-react na ba yan? Pati ba naman, ganito na lang po ang gawin natin. Kung sa tingin natin sa bawat isa sa atin, sa bahay na wala naman talagang masyadong umaalis at mas nananatili sa loob ng bahay, siguro hindi na. Pero kung may mga kasama tayo na in particular na umaalis, pumapasok sa aliganan, i-prevent na lang natin during that time na papasok sila para sa ganon, alam na natin kung paano na natin i-prevent. Di po ba? Disinfect natin siya, mabahubad natin muna sa kanya for the meantime yung mga dala ng gamit at i-disinfect natin bago siya pumasok ng tahanan. Dahil pwede natin sabihin sa bawat isa sa atin kung sakali patutupad nga yan, yung pagsusuot ng face mask sa loob ng bahay, kung may mga kasama tayo talagang in and out, di po ba? Yan. Pero kung at least tayo naman at puro sa bahay lang, lalo na mga bata, tayo na mismo gumawa ng mga paraan, di ba? Yun lang naman ang pinaka number 1 na dapat natin gawin di ba? At basta importante, ang tanong ko lang po sa inyo, kailangan ko inyong mga opinion at ang inyong mga
tinatag na komento, kaugnay nga rito, na suportado raw ng DILG ang pagsusuot ng face mask sakaling ito ay patutupad. Ito ay isang panukala pa lang. Samantala, sabi naman ni Louis Del Rosario, "Hi Macho Guapito, kain tayo. Stay safe and more power. Ulam ko tinapa. Kaso ayaw na naman magkasya sa kawali. Anak ng butanding naman. Pinipilit ko magkasya. Baka gusto mo anak ng pating." ang mga isda mo, dilis, anak ng pating, anak ng butanding, anak ng baka. Grabe. Okay, thank you sa alok mo, Louie, at mabuhay ka. Thank you. Salamat. Sharing Dan, bro. Thank you. Ayan. Ayan, kailangan ko ang inyong mga opinion. At pag-usapan natin dito, mabibigyan natin ng magandang isang advantage po na naririnig yan sa mababang kapulungan ng Kongreso, ng mga nagpapanukala yan, ng mga ating mga matatas na opisyal, na mamonitor naman tayo. Ano man ang hinain ng ating mga mamamayan, kaya na nilang evaluate kung ano ba ang dapat. Pero for the meantime, siguro po ang pinakamagandang magagawa natin, hindi pa man yan na ipapatupad, dagdagan na natin ng sobrang pag-iingat na para hindi na apektado ang bawat tahanan, di po ba? Kasi hindi naman yan lahat masusunod eh. At totoo lang po. Lalo pa kung halimbawa, wala naman lumalabas sa bahay namin. Bakit kailangan pa kami mag-face mask dito sa loob ng bahay? Di ba ba? Yung mga ganyan. Ika nga, andin yung tinatawag na ano kayo, masyadong ano kayo sa mga sarili, sobrang pag-iingat, kaya wala pong dapat alalahanin. Di ba? Kumbaga, andin yung, ang focus nyo is hindi namin papayagan na makapasok pa sa loob ng tahanan. Ngayon, kung saka doon naman sa mga ibang mga tahanan na merong in and out ang tao, yung gaya ng sinabi ko, umali, okay. Pagbalik, dali lang, diyan ka muna. Ano yung gamit mo? Ano na natin? Yan, di ba ba? Ika nga diyan ka, bago ka pumasok, tanggalin mo yung damit mo, pilang ka muna ng dapat, ng disinfect, ganyan, mugat ka ng kamay, ganyan, then after that, naigawa na yan, isagawa na yung mga ganon. Kahit ba araw-araw natin gawin yan, wala namang mawawala sa atin eh. Ang importante, andun yung ating sobrang pag-iingat para sa paglaban pa rin dyan sa mga nakakahabang sakit na yan na talagang pandemic sa ating bahagi ng pagsubok sa ating bawat isang mga Pilipino. Tandaan niyo po yan. Ayan po, at tuloy tayo sa ating mga ilang balita pa. Samantala, oras, ganap na pong alas 12:45 dito sa ating bansa. Ayan, para sa mga nanonood din na taga-ibang bansa ng mga kababayan natin, hindi alam ang oras na rito. Ayan po, oras dito, ganap ng alas 12:45 ng tanghali. At oras ay atid din nyo ng ating programang nyo sinusubaybayan, ang programang Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. At narito na po ang sinabi ng DOTR na mahigpit na binibilinan. Mahigpit na laging sinasabi nila, ilang araw na yan, ng DOTR, ang mga operator and public transport vehicle, dapat maging maayos ang gagawing paglilinis at pagdisinfect ng mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni DOTR, Secretary Arthur Tugade, na responsibilidad ng mga operators at driver na makarating ang ligtas at walang anumang sakit ang mga pasahero nila. Kaya pinayuhan din ito mga publiko na agad na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga makikitang irregularidad sa mga pampublikong sasakyan. Yung mga sumasaway po, yung mga sumusuway po sa mga pampubliko. Marami yan. Kaya huwag kayong mag-atubiling ipagbigay alam. Kung sino man makikita niyo sa habang daan na policeman or what, ipagbigay alam niyo po agad yan. Nauna rito, humingi na ng pamanhin ng operator ng MRT3 matapos niyang viral video ng dalawang empleyado nila na tila naglalaro lamang sa paglilinis ng mga bago ng MRT3. Sinabi naman ni MRT3 Director Mike Kapati na kanilang nilipat sa pwesto ang dalawang empleyado sa video. Pero ngayon po, tuluyan na po tinanggal. Ayan, masakit para doon sa ating kababayan na nawalan ng trabaho. Kaya lang, hindi sineryoso ang trabaho eh. Dapat ang trabaho, minamahal yan eh. At maghahain naman ng administrative case ang maintenance contractor na Sumitomo Corporation sa dalawang empleyado. Magugunitang umani ng batikos ang kumalat na video na ginawang laro ang paglilinis sa loob ng MRT
industry. Yan ang mabigat doon. Para ka naglalaro, parang ini-enjoy mo yung mga mananakay na parang pinasasaya mo, pero which is wrong, di ba? Di ba, sana kung may mga ginagawa mo na kahit naglalaro kayo na parang gano'n na pinasasaya mo tao, pero in reality naman, nasusustain mo yung mga dapat gawin, hindi yung katulad yan nakita sa video na para kayo nagmamadali, para lang kayo naghahabulan. Ako. Samantala, dako naman tayo dun sa laging maninilip na senador na talagang sinisilip. Believe po ako dito sa senador na to. At ating PNP chief, ay nako, grabe. Ika nga ay walang pinaliligtas. Basta talagang ika nga hindi dapat mamayani ang mga korupsyon, di ba? Katulad dito, binunyag ni Senator Pampilo Lacson ang mga nangyayaring korupsyon sa pork importation ng Department of Agriculture. Ay, salamat, nabuksan na rin sa senador na hindi bababa sa 6 na bilyon ang makukuhang kickback sa proposal ng DA na dagdagan ng volume ng pork product at bawasan ng taripa nito. Sinabi umano ng kanyang insider na merong 5 hanggang 7 kada kilo ang nakokolekta ng tongpat o patong ng mga sindikato ng DA mula sa mga imported na karne. At sa nasabing proposal ng DA na itaas ng 400,000 metric ton mula sa dating 54,000 kilos ay kikita ang mga ito ng 6 na bilyon kada taon. Nanawagan ng senador sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na imbestigahan ang nasabing issue mula sa DA. Oo, tama. Imbestigahan yan hanggat merong nagsasalita, hanggang merong whistleblower na hindi naman natin sinasabi na yung whistleblower na insider at taga-DA ay hindi nabibigyan kung hindi siguro hindi na lang masikmura ang nangyayari. Dahil na eto na nga naapektado na nga ang sambayanan dito sa pandemic, plus mamahal pa yung presyo ng baboy, yung pala may mga kickback at kawawa rin yung ating mga local huggers na pupumilit mag-alaga ng mga baboy para ma-supply sa mga mamamayan, pero ganun pa nangyayari, di ba? Napabibigyan ng priority ang importation, yung pala dahil may kickback. At yun sa ating whistleblower ng DA na yan, nako, sana habang panahon na maging matigas ka, habang panahon na pinangangatawanan mo ang ibunyag ang katotohanan. Yan lang. At ganoon na rin siyempre sa ating senador na ika nga talaga namang sinisilip ang dapat silipin. Mabuhay ka, Senator Pampilo Ping Lacson. Samantala, dahil din sa naganap na plebisito dyan po sa bahagi ng Palawan, tatapusin na raw ng COMELEC ngayong araw ang canvassing na natitira pang 5 munisipalidad ng canvas para sa Palawan plebiscite ukol sa paghahati-hati ng probinsya o kasi hahatiin yan sa 3 yung naging pinag-usasa din ang naging ng laman ng plebisito. Sa nabilang ng mga balota, 158,501 ang kontra habang 116,436 naman ang pabor para sa pagkakaroon ng Palawan del Norte, Palawan del Sur at Palawan Oriental. Nagmula mga ito sa 60.40% na voters turnout ng nabanggit na lalawigan. Pero una nang tumanggap ng kanilang pagkatalo mga opisyal na nagsusulong ng 3 bahagi ng probinsya. Bago ito, ilang abriyang naitala kasama ng masamang lagay ng panahon dahil sa low pressure area at pagkasira ng sasakyan ng Board of Canvassers. Ikinagalak naman ng COMELEC na maraming karaniwang mamamayan mula sa mga baryo ang nakibahagi sa isinagawang plebisito. Ayan po, kung sakasakali naman po magiging 3 at mahahati na, sa isang banda, maganda dahil unang-una, yung may mga ano po dyan nagkakaroon pa rin dyan ng tinatawag na yung pong pagkakabuklod-buklod, di po ba? Sa kabila ng meron dyan mga sinauna na meron na kasanayan na gano'n, yun lang isa sa mga nakikita nila na hatiin na lang sa 3 ito para meron mga namumuno na isa bawat region, sa bawat sa 3 sangay ng Palawan, meron mga 3 mamumuno na at least
Hindi yung nagiging isa lang, nagiging monopolya po. Di po ba? Yeah. Ayan po, siyempre, at tuloy pa rin ang ating mga balita. Oras at ganap na pong may natitira na lang tayo na 8 minuto dito po sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Mangyari, balikan ko lang po yung kanina sinasabi natin na pagsusuot daw ng face mask sa loob ng bahay, ayan ba para sa inyo is kaangkop-angkop? Sa inyong palagay, tama ba? Although hindi pa naman yan pinatutupad, isang panukala pa lang, pero mas maganda na malaman na ng mga nasa taas, lalo na sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagsusulong niyan at maging sa mga mataas na ahensya tulad ng DILG na dati nang ipinopost yan, pero parang di po ba? Ano ba sa inyong palagay, kailangan anong inyong opinion kung dapat ba na ipatupad pa rin ang face mask na isuot sa loob ng tahanan? At kailangan din ba na maliban din sa pagsuot na yan, kailangan pa rin ba na ano pa, ng mga dapat idagdag, ika nga, kung sakaling ipupush yung panukala na yan. Ganun pa man, ano ang inyong masasabi? Tama ba na ang face mask ay patuloy na isuot hanggang sa loob ng bahay? Well, sa akin po kung ako tatanungin nyo, parang kasi una-una, kung asset ang bahay, kung meron in and out, kahit sabihin nyo naka-face mask lahat, pero yung galing sa labas at papasok, may carrier pa rin po dahil sa face mask, di po ba? Ngayon, kung halimbawa naman na wala naman lumalabas sa bahay nyo, at least, lalo na doon sa mga nagpapadeliver lang, papadala lang, or masyadong ang focus lang naman nila is dahil may mga bata sa bahay, mas pinaiiral nila yung preventive measure. So, siguro, para sa akin, hindi na advisable. Kung meron man, siguro doon lang sa mga bahay na, sa isang bahay na 3 palapag, isa lang ang dinadaanan nila, pero mostly na mga kasama nila ron is mga border, na umuupa, at halos-halos sila lang siguro ganun po. Sila na mismo gumawa ng paraan kung paano nila mape-prevent ang mga ganong measures. Para sa ganon, alam ng bawat isa kung ano ang magiging role nila, lalo na po yung mga galing sa labas. Di po ba? Kung sakali patutupad dyan, dapat din na isang mandatory rin na maglabas ng isang guideline ang pamahalaan na magpapatupad niyan kung ano at bakit. Di po ba? At hanggang kailan o hanggang anong oras na dapat isuot. Hanggang sa pagtulog po ba? Ganon. Isa yan sa mga magiging katanungan ng ating mamamayan. Di po ba? Ibig sabihin, kung hanggang sa loob ng bahay, paano ka kakain? Naka-face mask ka? Di ba? Hindi. Dahil sa ikot mo lang sa loob ng bahay eh. Pag biglang kakain, tatanggalin mo sa face mask. That is useless. Di po ba? Para sinabing maiwasan. Siguro mas maganda lang po dyan na maipatupad dyan. Doon sa, gaya ng sinabi ko, sa mga bahay na meron silang mga kasama, na mga border, na galing sa trabaho, galing sa opisina, o whatever, di po ba? Pero doon sa bahay mo na at least tahanan mo, walang iba dyan kundi pamilya mo lang. At wala namang in and out. Kung meron man, isa lang, prevent na lang. Pag alis ng bahay, okay lang. Pagbalik, I'm home. Diyan ka lang muna. Akin ang gamit. Siyempre. Diba? Sapatos. Ubad. Damit. Pantalon. Diyan lang. Pre. Ano man yung ibang gamit na suit mo. Yan. Para hindi na makapasok. Yung mga ganon. Di po ba? Yun yung ganon. Malaking abala para sa bawat isa. Pero, kung iyon ang isa sa mga dapat na maipatupad natin, lalo-lalo na sa mga tahanan, mas maganda. Kasi ang hirap nung magpe-face mask ka sa loob ng bahay, mamaya-maya lang, kakain ka, tatanggalin mo, baliwala rin po, di ba? Dahil habang kumakain, magkakasama sa bahay. Sa isang hapagkainan pwede ba naman kumain na naka-face mask?
Di po ba? Sige, tinanggal. Okay. At kumain, shoot and face mask. Hindi natin makita yung pinaka bottom line doon kung paano yun. Ganon din. Hindi naman, kasi ang sinasabi, ang preventive lang talaga na naka-face mask ka eh. Kag nasa labas ka, saan ka makarating, naka-face mask ka eh. Pero nasa loob ng bahay, naka-face mask ka. Bilang ka lang ng ilang oras, within 4 hours, kakain na. Okay, tatanggalin mo na uli. Wala rin po yung sinasabi na para maiwasan ng hawaan. Dapat yan ipatupad lang. Gaya ng paulit-ulit ko lang sabihin, dun sa mga bahay na ang magkakasama ay mga border, mga marami na in and out ang tao sa mga ganon. Di po ba? Kaya dapat ayusin kung magpapatupad man sa panukala na yan, dapat siguro ayusin maigi, ipaliwanag ng maigi at bigyan ng proper guideline kung ano ba talaga ang dahilan at paano masasabi na may prevent for the health protocols nga yung pagsusuot ng face mask sa loob ng bahay. Hindi po ba? Yan. Dahil paano yung mga bata? Yan. Minsan, tayo man lang. Matanda, nahihirapan na tayo huminga eh. Di ba? Sa loob pa ba naman ng bahay? Kasama pa sa sakripisyo yun. Gawa na lang natin, paging po sa lahat natin mga kababayan. Hindi pa man na ipatutupad yan. Ipakita natin sa ating mga pamahalaan na kaya natin. Kahit hindi tayo mag-face mask sa loob ng bahay. Yan lang po. At wala na tayong oras. Wala na po tayong oras. Siyempre, hindi po mawawala sa inyong lingkod ang muling pasasalamat, lalo-lalo na sa ating mga taga-subaybay na si Josephine Roquero at si Monsignor Roland Wigan, ang ating partner na si Romy Carl Tuason, watching from Marikina, Yahoo! At Melito Rodelio Militante na patuloy na naglalaba kaya hindi makapag-lunch mula sa Calamba, Laguna. At si Louis Del Rosario, ang laging kumakain ng dilis ng pating, dilis ng butanding, dilis ng kaya hindi rin magkasya sa kanyang kawali. Ayan, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay dito pa rin sa ating programa Retsada Balita ni Double J. At bukas, magkarinigan, magkapanoran pa rin tayo dito sa ating programa alas 12 hanggang 1 ng tanghali. At siyempre, huwag kakalimutan, ang laging iniiwan sa atin ng ating Panginoon. At sinasabi ko po sa inyo, ang laging gustong iparating sa inyo ng ating Panginoon. Sabi niya, wala siya sa harapan natin at wala sa likuran. Lagi po siyang nasa tabi natin. Kaya keep faith. Siya lang po ang talagang tugon para maipagtanggol tayo sa anumang dinadanas natin na dilubyo sa panahon ngayon. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Inyong natunghayan at napakinggan